Ito na. Okay, so first step, affidavit of loss muna tayo. So, kailangan natin muna yung affidavit of loss na ma-fill outan and ma-notarize. Affidavit of loss muna, 150 pesos yung affidavit of loss. Okay, so nandito tayo sa loob nung mga gumagawa ng notarize ng mga documents. So, ang kailangan natin is affidavit of loss. And ayun, si ma'am ang gumagawa ng affidavit of loss natin. So, fill outan muna natin yung application for driver's license. Okay, so far, mukhang straightforward naman yung proseso. Wala namang masyadong ek-ek or kung ano-ano pang mga kailangan gawin. Based dun sa chinek kong information online, ang kailangan lang natin would be yung affidavit of loss and isa pang additional government ID. So, pwedeng passport, may dala ang passport, pero kabisado ko naman yung driver's license ID number ko. So, yun na rin yung binigay ko sa kanila. Pero dala ko pa rin yung passport ko. Just in case kailangan nila. Mabuti na yung prepared tayo. Para at least kung may kailangan silang ibang documents, mapoprovide natin. Hindi tayo pabalik-balik. Standby, tinatype pa ni Madam yung affidavit of loss natin. May pakita ko sa inyo kung may tsura din para makita nyo. Pwede actually, kung meron kayong kilalang nagno-notarize or notary public na malapit sa inyo, pwede nyong gawin doon. So, hindi kailangan necessarily pupunta kayo sa LTO and doon kayo sa mga nagno-notarize sa tabi ng LTO kumuha ng affidavit of loss. So, kung meron kayo kakilala sa malapit sa inyo na gumagawa ng affidavit of loss or kung ano-ano man ng mga notarized documents, pwede kayong doon sa kanila umuha. Tapos pagdating nyo dito, dire-diretso na kayo. Fill out kayo ng application form para doon sa driver's license and then tuloy-tuloy na. Okay, ito na yung affidavit of loss natin. So, ayan. Okay, so tapos na yung affidavit of loss natin, ready na. So, sabi ni Madam, diretso na daw tayo sa window 1 sa loob ng LTO. So, submit lang and then bayad and then tayin lang, mare-release din yung ID agad. So, tara, tignan natin. Okay, so nandito na tayo sa loob ng LTO. So, window 1. Hanapin natin yung window 1. Sabi yung window 1. Hindi na kailangan, alam ko, ng drug test dito kasi lost na lang naman tayo. Lost driver's license. So, sa loob na siguro yung window 1. Let's go. Okay, so kailangan daw na photocopy ng extra ID. So yung government ID, yung passport ko ang ginamit ko. Pina-photocopy ko dito. Halimbawa, nagpa-smoke ako. Babalik tayo dun sa window 5 sa loob ng LTO. Okay, so let's go. Okay, so 225 yung binayaran natin sa lost pass. So far, ang ginagamit natin is 150 para sa ating affidavit of loss, 3 pesos para dun sa Xerox, and then 225 pesos para dun sa lost license. So far, so good. Waiting na lang tayo para tawagin. Siguro palagi ko may mga photo and signatures pa. And then, bago i-release. Alright guys, so okay na. Bago na ulit tayong mawalain. All in all, summary ng biyahe natin dito sa LTO para sa lost driver's license. Una, diretso sa notary public para dun sa affidavit of loss. Again, pwedeng kung may katabi kayo or may kakilala kayo na nagno-notarize para dun sa affidavit of loss, pwede din. Pero kung wala naman, available din siya sa normally sa mga tabi ng LTO. Meron naman dyan ng mga nagno-notarize para sa affidavit of loss. 150 pesos para sa affidavit of loss. 3 pesos para sa photocopy nung additional government ID na ginamit natin to prove na yung nawala nating ID sa atin yun. Then, 255 pesos para sa lost driver's license. So, all in all, wala pang 500 pesos yung ginastos natin eh. And napaka-smooth naman ng process natin. Hindi naman katulad ng dati na hassle na hassle. Air-conditioned naman din yung waiting area na. Yun lang, bawal talaga ipasok daw yung camera or bawal mag-shoot sa loob. Yun, yung part lang naman na nandun. Ang ginawa ko lang naman sa waiting area is nagbayad, which is the 255. And then yung fingerprint, yun lang. Hindi na tayo nag-sign. So, pagka-release ng bagong replacement natin ng ID natin, 2024 pa din yung expiry nung nirelease nila na passport. So, hindi passport, driver's license pala. Wag naman sana mawala na naman yung passport. Pero driver's license, same na expiry date, same na ID number. So, talagang yung card lang ang pinigay sa atin na bago. So, sana may natutunan kayo.
Again, if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do click that subscribe button. Saka click nyo rin yung bell para updated kayo sa mga bagong mga videos na i-upload natin. And see you on the next video.